niya. For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Diba? I-memory mo yan. Napakaganda. Huwag mong hayaan na ma-depart sa ating bibig yung mga salita ng Diyos. Di ba? This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Kita nyo? Joshua 1:8, na dapat hindi ma-depart, hindi mawala, hindi hiwalay sa ating bibig ang mga salita ng Diyos, kundi ating pagbubulay-bulayan araw at gabi. Diba? Sapagkat ating magawa kung ano man ang nakasulat doon ay pagiginawain natin ang ating lakad at magtamo tayo ng mabuting kawakasan. Yan ang ibig sabihin doon. Dahil hindi na-depart ang mga salita ng Diyos, ay pagiginawain mo ang iyong lakad. Sapagkat ang salita nga ng Diyos ay Diyos. Amen. Diba? Kaya nga, bakit nakabase tayo sa salita ng Diyos? Sapagkat ang salita nga ay Diyos. Diba? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the Word was God. Diba? Dapat hindi mawawala sa ating isip yan, yung John 1:1. Hindi natin ipagpapalit ang salita ng Diyos, sapagkat ang salita nga ay Diyos. Hindi natin ipagpapalit ang salita ng Diyos sa mga bagay na walang kabuluhan, sapagkat ang salita nga ay Diyos. Di ba? Ba't marami kang matutunan kapag inaaral mo ang salita ng Diyos, sapagkat ang salita nga ay Diyos. Di ba? If any of you lack wisdom, let him ask of God, that give it to all men liberally, and upbraid it not, and it shall be given him. Di ba? Sapagkat sino mang napulang ng karunungan ay humihingi sa Diyos, at ang Diyos ay nagbibigay. At ang Diyos ay nagbibigay ng sagana sa lahat, at hindi nanunubat, at ito ibibigay sa Kanya. Ha? Amen. Verse 15 ng Colossians chapter 3, verse 15. At maghari. Pakinggan po natin na maigi. Maingat po nating pakinggan ang salita ng Diyos. Amen? At maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo. Dapat maghari sa ating mga puso ang kapayapaan ni Kristo. Dahil ang totoong may kapayapaan ay si Kristo Jesus, nating Panginoon. Amen? Na diya'y tinatawag din naman kayo sa isang katawan, at kayo'y magiging mapagpasalamat. Amen? Magpapasalamat. Maging mapagpasalamat. Amen? So, laging magpapasalamat, and in that day shall ye say, praise the Lord, call upon His name, declare His doing among the people, make mention that His name is exalted. In the book of Isaiah, chapter 12, verse 4. Diba? Kailangan magpapasalamat ang bawat isa, hindi lang isa, kundi ang bawat may buhay sa mundong ito, magpapasalamat sa Diyos. At laging tumatawag sa Diyos. Sabi diyan, laging tumatawag sa Diyos. At sasabihin sa buong mundo na ang kanyang mga gawa ay kamangha-mangha. At laging i-mention, sabi daw,
laging sasabihin na ang kanyang pangalan ay marangal. Walang ibang marangal. Before the foundation, in the beginning, siya ang unang marangal. Wala pang mga bagay na kamangha-mangha. Siya ang marangal na Diyos. Diyos na buhay. At ang kanyang buhay ay hindi matatapos. Magpakailan pa man. Diba? Kaya nga sa buhay natin, samantalahin natin ito. Yung nasa katuwiran tayo ng Diyos. Samantalahin natin, huwag nating sayangin. Napakahalaga at napakaganda na magbulay-bulay sa mga gawa ng Diyos. Sa kabutihan ng Diyos. Amen? Hallelujah. Ulitin ko. At mangaghari sa inyong puso. Mangaghari sa inyong puso. Ako, ikaw, tayong lahat. Dapat ay paghaharian. No? Paghaharian tayo ng kapayapaan sa ating puso. Mangaghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo. Na diya'y tinatawag din naman kayo sa isang katawan at kayo'y maging mapagpasalamat. Di ba? Kapag naunawaan mo, yun yung interpretation. Hallelujah. Himay-himayin man yan, isa-isahin yan para maunawaan mo. At hindi mo talaga yan kinukuha, hindi mo talaga kinakain yan, hindi mo in-apply sa iyong sarili, wala ka. Magiging huli ka. Sabay-sabay inaaralan, pero merong nahuhuli. Dapat hindi ganun. Dapat sabay-sabay na inaaralan, sabay-sabay din matuto, sabay-sabay din lumalako. Di ba? Ang nagturo, walang spirit ng luck. Pero ang nakikinig ay nakakaroon ng spirit of luck. Di ba? Dapat hindi ganun. Kung igir yung nagturo, maging igir din yung nakikinig. Di ba? Walang hindi matalino. Lahat matalino. Lahat matalino. Huwag mong i-underestimate yung sarili mo. Huwag mong sabihin na mahina ka. Kasi pag sinasabi natin na mahina tayo, na ipapalagay natin na ang Diyos na siyang gumawa sa atin ay mahina. Sabihin natin sa ating sarili, mahina tayo? Na ang gumawa sa atin, Diyos na makapangyarihan sa lahat? Dapat hindi ka mahina, malakas ka. Dahil ang kinakapitan mo o yung pinagkakatiwalaan mo ay hindi ordinaryo, kundi ito'y King of Kings, Lords of Lords. Diba? Kaya kapag ganun ang ating isip, hindi tayo gagamitin ng Diyos. Hindi tayo pananahanan ng Diyos. Pag ganun tayo, dapat magiging matapang tayo sa kabutihan. Hindi tayo magiging matapang sa walang kabuluhan. Ang taong matapang sa walang kabuluhan, walang pakinabang sa harapan ng Diyos. Diba? Magbigay ako ng halimbawa. For example, kung hindi ito sa Panginoon, diba, anong gawin ko dito? Anong gawin ko? Magsalita ako dito? Diba? Dahil sa Panginoon ito, narito ako. Nagsasalita ako para sa Kanya, about sa Diyos. Hindi about sa tao, hindi about sa mga bagay, kundi ito'y about sa Diyos. Diba? Bakit tayo nagsamba? Bakit tayo nag-aaral sa salita ng Diyos? Dahil yan ay about sa Diyos. Diba? Hayaan mo yung hindi nakikinig, hayaan mo yung patuloy na nagbibigay ng kahinaan, nagbibigay ng itatawag na kumbaga discouragement. Hindi encouragement, kundi discouragement. Dapat hindi discouragement. Kung discouragement man, wag
kainin. Diba? Huwag mong i-apply. Kaya nga, kapag nakikinig ka sa taong mahiling magbigay ng di ba? Kahinaan, magiging mahina ang nakikinig. Di ba? Pero pag ang taong mahilig nakikinig sa kalakasan ay magiging malakas. Amen? Ang taong nakikinig sa taong mahiyain ay magiging mahiyain.